Magandang araw mga pinsan, ako si Papa P. Ngayong araw samahan niyo ako, bibili tayo ng big bike. Para sa inyong kaalaman, late upload na nga pala to. Nabenta na natin yung ating Dominar 400. Matagal-tagal na rin na wala tayong motor, pero syempre ride is life, kaya ayan, bibili tayo ng bago. Dala ko yung jacket ngayon, dala ko yung helmet, at tutungo na nga tayo dun sa pupuntahan natin, no? Yun, so pansamantala mag-aabang tayo ng tricycle na dadaan. So iwanan natin sa sasakyan dyan. Ilang minuto pa bago may dumang tricycle, iniwan ko muna syempre yung sasakyan. Kasi syempre, sino magdadrive nun kung mabili ko nga yung motor, diba? So commute muna tayo today. Sa pagkakataong to, muntik na akong maiwan ng bus. Buti na lang nakaabot ako dun sa last trip na ako lang yung last na sakay. Special trip, diba? So yun ano, sa magandang balita, makakapunta tayo makakahabol tayo sa ating dapat puntahan. Buti na lang, ayan si Kuya. Kasi kung makikita ninyo, ayan o, wala akong kasama, ako lang. Dito kasi sa bahay namin may cut off ang biyahe. Dapat 5 PM nakaalis ka na, or else pag wala ng pasahero, wala ng biyahe, bukas ka na lang makakaalis or mag-take ka ng ibang mode of transportation gaya ng jeep. Medyo mas malayo yung rutang dinadaanan nun. So yun ano, lipat tayo ng sasakyan. Ayan o, maraming salamat, no? Dahil inaiwan tayo ng bus. So ang gagawin is ihahatid tayo gamit yung sasakyan na yun. Ang lupit. Maraming salamat, Perlas. So ang siste, dahil naiwan nga ako ng bus, dumaan kami sa kanilang garahe. Gagamit kami ngayon ng private car para ihabol ako dun sa mas naunang bus sa amin na biyahe rin nila, kasi hinihintay daw ako. Oo, hinihintay ako lang. Nakakahiya. Si ano no, nandito na ako sa kaluwang bus. Oo, may mga kakilala pa ako din eh. Ay, kainama na. So, pangatlong sasakyan ko na. At hopefully makarating tayo ng ayos. Ang dami pang ating babiyahin, no? So, yan. So, yun nga, ano, andito na tayo sa Lipa. Sa SM City Lipa particularly. At hinihintay na lang natin na dumating yung alas 7. So, bale, ang gagawin natin kasi, hihintayin natin na lumabas yung ating tropa mula sa kanyang trabaho dahil makikiangkas lang tayo, no? So yun ano, makikita nyo, naka-jacket ako no? Kita nyo ba? Jacket yan, at todo. Hintay tayo ngayon dito sa SM City Lipa para dumating, pumatak yung alas 7. So, dala ko pa rin yung helmet. At kahit mainit, naka-jacket ako kasi mahirap naman na wala akong susuotin mamaya, lalo sa expressway. O, makikiangkas lang tayo at titignan natin kung okay ba yung motor, no? So yun, samahan nyo ako muli. Time is 6:39 na. Kita nyo. So inihintay lang natin na mag-alas 7 para dumating yung ating tropa, si RC Motoventure, no? So nag-chat na si seller kung tuloy daw ba kami, at sabi ko oo, tuloy kami. Kasi may iba daw na kumakausap pa. May iba pa daw na nag-chat sa kanya na gustong tingnan yung unit, no? So hopefully naman ay okay, kausap si seller at okay naman, so para maiuwi natin ng ayos. So andito pa rin ako sa food court SM Lipa. Ayun, still waiting pa rin. So balikan ko kayo, no? Ganito pala talaga pag naghihintay, no? Nakakainip. Nalaro ko na yung mga dapat kong nalaro, naisip ko na yung mga dapat kong naisip, and still ang tagal ng oras. It's already past 7 at narito tayo sa harap ng SM City Lipa sa labas. Diyan sa may Starbucks. So dito raw natin hihintayin si Ronald. Hopefully hindi umulan sa biyahe namin dahil medyo malamig talaga ang panahon ngayon. O sadyang malamig lang dito sa Lipa. So hintayin natin, possible dito yung daan niya. So, kulitado yung motor mo. At ayun na nga, umangkas na ako kay Ronald at tumulak na kami papuntang Laguna. This is my very first time na ako ang aangkas sa big bike tapos sa expressway pa. Grabe, parang akong lili pa rin, parang umaangat ang puwet ko. Nakakakaba pala talaga pag yung laging driver ang siya namang aangkas. Ay grabe.
So yun, dito na kami sa lugar. Check namin yung motor dito sa Kabuyaw. So malapit lang kami dito sa plaza. Yun yung plaza ng Kabuyaw. Ito yung bahay nila Ross. So ilalabas natin yung motor para ma-check ni Ronald yung personal, kasi siya yung may Ninja ngayon. So mas kabisado niya. Sir, ano pangalan mo? Lloyd po, Lloyd. Lloyd, yan. Si ID. Yan si Boss Lloyd, no? Dumating na nga kami sa lugar and here we are checking the papers and the unit itself. Bale, ako nag-check ng paper kung legit ba at si Ronald naman ang nag-check ng motor. Usually tinitingnan sa ganyang unit is kung tama ba yung declared ni seller. Kung may konting gasgas ba o signs of usage, which is common sa second hand. Kung may mga tagas ba ang makina, kung may leaks ba ang mga shocks, kung makapal pa ba ang gulong at marami pang iba. Diyan kasi magbabase kung tatawad ba tayo o hindi na. At kung magkano ang itatawad natin. Every transaction syempre should be fair for both parties. Win-win dapat, lalo sa gaya kung for personal use naman ng motor at hindi buy and sell. Tinest ride niya rin pala yung unit para naman masubukan habang umaandar. So, time check. Ay, alas 9 na. So, ayan, pero tingin ko naman ay sulit naman yung ating napunta dito. So, yun, okay daw. Tingin mo. Ayos. At ayun nga, sabi nga ni Pops Ronald ay okay na okay yung unit, napakasariwa. Kaya ano pa, diretso na tayo sa bayaran. Let's go! At ayun nga, pinapasok na kami sa bahay ni Bossing at doon na kami nagbayaran. Nagkapirmahan na rin ng konting kasulatan para kahit paano ay may pinanghahawakan tayo. Sir, mauna kami, gabi na. Sir, maraming salamat. Ha? Ingat kayo, brother. Yes, sir. Thank you po. So yun, uwi na kami. Ay. So yun, uwi na kami. Medyo gabi na rin. Good ba yun, nakuha natin yung motor. So, bago na tayo motor. Labas na tayo. So, this is it. This is the first time na buhay natin yung motor. Yan, patras click na ko. Yan. So yun sir, maraming salamat. Thank you. Thank you. After few months, nabenta ko rin tong motor na to at masasabi kong sulit na sulit ang Ninja 650 experience ko dito. Marami-raming rides rin ang naranasan namin ni Mrs. at ito rin nga pala yung motor na ginamit ko dun sa past vlog ko na Mindoro Loop. Sobrang sulit, grabe. Suwabing manakbo, matulin, komportable ang upuan, tunog big bike at talagang big bike ang datingan. Kaso yun nga, dadating ang panahon na kailangan mong i-let go ang isang bagay. Well, ganoon naman talaga ang buhay. May aalis at may panibagong darating. Sayang nga lang at di ko siya na-vlog nung nabenta ko siya. But to sum up, sobrang grateful ako na naranasan ang mga bagay na ganito. Na dati, pangarap ko lang, pangarap na hindi ko alam kung matutupad ba o mararanasan ko ba. Pero akalain mo yun, eto ako, unti-unting nakakamit ang mga bagay-bagay. Gaya nga ng sabi ng marami, malayo pa pero malayo na. At alam ko, kasama ko sa kaganapang ito ang Panginoon. Pahiram lamang niya ang lahat at ine-enjoy ko lang. Nung mabenta ko tong motor na to, nakabili pa ako ng ibang motor at nakailang palit na ako. Ganun daw talaga pag naka-experience ka ng big bike. Ewan, kung gusto mong makita kung anong mga pinalit ko dito, subscribe mo ko. So paano? Hanggang dito na lang. Ako nga pala si Papa P. Muli, hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!